we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now hello guys, galing ako sa labas, bumili ako ng beer kasi celebrate ko yung 10 subscribers na meron na ako. Alam ko kakaunti pa yun pero masaya na ako doon kasi kahit pa paano may nakasubscribe na sa channel ko. Bumili ako nung beer na pinaka matapang daw dito, sabi nila, kasi alcohol volume niya is 8.6. So normally sa mga beer na iniinom natin, alcohol volume lang yan is 5. Dito 8.6. So pag uminom ka nun, para ka nang uminom ng hard. So yan, mamaya makikita nyo, iinumin natin yan. Ciao. So guys, inumin na natin yung 8.6 na beer. Ito siya. Yun. ito daw yung matapang dito na beer. Sabi nila kasi 8.6 yung volume niya, alcohol. So pangalan as in nung beer, 8.6 na. Ganun katapang tong beer na to. 1 is equivalent to 2. Ano daw? Ayun. So try natin inumin. Hindi talaga ako nagiinom kasi mabait akong bata eh. Masama sa kalusugan to, pero joke lang. Testingan natin. Ayun. Bumula siya. Medyo wala na siyang lamig kasi kanina ko pa siya tinanggal dun sa freezer para mabilis. 8.6. So yun guys. Maraming salamat dun sa 10 subs na nag-subscribe sa akin. Hindi ko malaman kung sino-sino kayo, pero maraming salamat sa pag-subscribe nyo. Napakasarap sa pakiramdam kasi kahit pa paano may nag-subscribe na siyempre. Ayun, unang tagay para sa unang nag-subscribe. Grabe. Kakaiba tong alak na to, diba? Kasi matapang yung alcohol volume niya, pero yung lasa niya is mas masarap pa siya sa beer na na mababa yung volume. Kasi kung ako yung tatanungin, marami na rin ako na-try na mga beer sa mga bansa tulad sa Spain. Pero ito, kakaiba yung lasa niya kasi may matamis-tamis siya na asin, masarap siyang inumin. Hindi naman ako asin mag-iinom, pero talagang nagustuhan ko yung lasa nitong 8.6. And then siyempre, hindi mo na kailangan bumili nung hard. Kasi nga sa alcohol volume niya, kung ang plano mo lang naman ipampatulog na alak, re-recommend ko na to. Wala nang bayad. Re-recommend ko na to. Kasi napakaganda nito pag pampatulog lang. Isang peraso lang, sure ball ako. Ang gising mo, duty mo na. Sure ball yan. Ito iniinom ko pag hindi ako makatulog pagtapos ng duty ko. And then
gusto ko matulog tapos hindi ako makatulog, ito yung sagot. Or sometimes vodka, yan lang naman ang pinagpipilian ko. Hindi ako masyado sa beer kasi nga alam nyo yung beer, pagka lagi kang beer, yung nakalaki daw yun ng tiyan eh. hindi ko lang as in sure ha, pero nakakalaki daw yun ng tiyan, hindi nakakataba ng bilbil. So hard lover ako, hindi ako as in sa beer sometimes, pero hard inumin natin maghapon, wow. Kung maghapon tayo maginuman na hard, kahit sa probinsya pag umuwi ako, nakabakasyon ako dun sa Pilipinas, alam yan ng mga ng mga kapatid nung misis ko, then sa mga kapatid ko as in, tapos mga tiyuhin ko, mga kapitbahay or mga family relatives, pag nagiinuman kami hard, yan. Pangalawang tagay para sa ikalawang nag-subscribe. Salamat. Ayun. Ano pa ba? Yung kanina, yung school, yun yung yung mura dito na beer. As in sa pera na euro, ano lang siya. Hindi ko pero parang cents lang siya, cents. Wala pa siyang 1 euro. Kumbaga sa atin, centavos lang siya. Wala pa siyang or parang 1 euro nga ata. Kasi ito mas mataas-taas yung price. 1 euro and 20 cents dun sa binibilhan namin. Pero pag umakyat ka ng ibang tindahan, sa ibang store, parang siya parang 1 euro and 30 cents or 35 cents. Naglalaro sa ganyang price. So dito guys, yung yung cents na pera, yan, napakalaking halaga niyan dito kasi nga hindi kagaya sa atin diyan sa Pilipinas. Pagka binigyan ka ng piso or 5 piso, halos hindi mo napansinin yan or kahit 10 pesos pa. Pero dito pagka cents, itabi mo yan kasi gamit na gamit yan sa tindahan. Magkano lang naman, as in ang mga bilihin ang mura. Parehas lang naman kung i-convert, pero kung hindi ka mag-iisip ng conversion ng euros to peso, parehas lang, as in mura. Ikaw ba naman, dati nung sa Spain ako, 1 kilo ng bigas 75 cents. Dito yung nabibili namin kasi sinako dito yung tig 10 kilos na nakasako na, 13 euro and 13 euro as in, kasi yun Hasmin rice from Thailand ata yun. Masarap siyang bigas, mabango yun. Siyempre Pilipino tayo, hindi natin nakasanayan natin as in may kanin. Kahit ako pag tinapi lang, hindi ako makontento ng kanin talaga, as in naghahanap yung sikmura ko. Sa pangatlong tagay para sa ikatlong nag-subscribe. Grabe yung ginagawa ko ngayon. Ayun. So kanina habang ako'y tulog, lakas nung putok dito kasi somewhere dito sa malapit lang dito sa barko namin, piyesta ata. Hindi ko siya as in nabigyan, nakita ko lang siya nung naka-duty na ako. Umakit ako sa bridge. And then lumabas ako sa wings. Nakita ko yung fireworks. So bagong gising kasi ako, wala sa mood ko yung video. Wala sa isip ko kasi bagong gising ako Yun. So ang ganda ng fireworks nila. As in na-miss ko yung sa atin sa Pilipinas. Pag nagpapasko New Year, kasi last na Christmas and New Year nandyan ako, kaya lang 'di ba dahil pandemic, ayun, as in wala ka nang makitang fireworks, tapos pinagbawal pa nila. Pero masarap, masaya yung ganun. Nakakamiss lang yung dati, tulad ng dati kahit saan lugar pag nagpapasko, 'di ba? Pasko, New Year, Christmas, New Year, yun.
So, ilan na ba? Ay, ika-4 na tagay para sa ika-4 na nag-subscribe. Kasya na ata to eh. Kita nyo yung ano niya guys, yung mukha niya, wolf. Madidemonyo ka nito pag nakarami ka. Grabe yung mukha nung ano, wolf. 8.6 na alak. So 10 cents refund at collection depots points in participating state territorial purchase. No need na, inumin ko na lang to, then tapon yung lahat ng finish. Ganun na lang. At ika-5 tagay para sa ika-5 nag-subscribe. Maraming salamat sa mga nag-subscribe dyan. And masarap sa pakiramdam. May subscriber na ako. First time, as in. Alam nyo ba guys, kahit yung mga ganyang simpleng bagay, kung ikaw ay isang seryosong tao, napakasarap na sa pakiramdam niya. Kasi ang pagkakaano ko sa akin, at may mga sumusuporta pa rin sa likod ko pa kahit pa paano. Even na I don't know kung sino yung mga tao na yun, pero as in masarap lang sa pakiramdam. Hindi naman ako naghahangad as in ng maraming basta akin lang masaya ako sa ginagawa. Di ba? Gano'n naman talaga dapat, di ba? Kung saan tayo masaya, dapat yun yung gawin natin. Kasi the whole life na until I retired sa barko talaga yung trabaho ko. Hindi ko naman alam kung anong future na darating. Siyempre, kailan na ba tayo? 5? Ika-6. Kasi kaya 6 na nag-subscribe. Maraming salamat. Natuwa na ako nung nakita ko 6, tapos then the next day 7. Kaya 6 na nag-subscribe. I-shot ko to para sa'yo. Maraming salamat. Ang sarap na talaga guys. Kung matitikman nyo lang sana. Ano pa ba ang pagkukwentuhan natin? Dito sa Malta, maraming klase ng beer. Diba? Hindi lang to. Pero ito ata yung matapang. Hindi kasi ako nakatry pa ng ibang beer. Kalimitan School. Bravia ba yun? Bravia. And then, as in, karamihan naman ng Pinoy na pagbibili ng ganitong lalo na yung mga land worker or kasi yun sa lupa nagkatrabaho ba ng mga Pinoy. Ano yan? Nakikita mo kalimitan binibili yan yung sis na beer, School, yan ako kanina. Kasi mura yung mga ganong beer. Cents lang ata, hindi ko matandaan. Pag kasi dito, pag lumampas ka ng 1 euro, tapos sa bisyo mo lang, masakit na yun eh. Alam ko lang kasi mahirap dito kumita ng pera guys. Sa mga OFW dyan, alam ko na ngayon yung hirap na pinagdadaanan nyo. And siyempre yung sarap para sa nagagawa nyo sa pamilya nyo, na itutulong nyo. Kailan na ba ako? 6? 7? Para sa ika-7 na nag-subscribe. Maraming salamat sa iyo. OFW. Bakit ba OFW ang tawag sa mga seaman na or even sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa? Kasi nga para na akong nitong si Kuya Kem, trivia lang. Hindi naman ako matalino, hindi naman ako magaling. Matyaga lang Bahala na kayo guys, i-search na kung bakit OFW yung tawag sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
Pero meaning ng OFW, overseas Filipino workers. Yan. Yung sa ibang lahi pa, ibig kong sabihin, halimbawa Malaysia, nagtrabaho sa nagtrabaho sa Europe. Ewan ko kung anong tawag sa kanila, or overseas Malaysian workers. Siguro. Kayo nang bahalang umusga. Sa ikaw walang nag-subscribe, maraming salamat sa iyo. Alam nyo guys, pag ako nag-inom, ang gusto ko inom, hindi ako yung pag nag-inom tayo, wag nating ilagay sa dito. Kasi problema yan. Lalo na pag OFW ka, tapos nandito ka sa ibang bansa. Although hindi ko naman as in ginagawa na yung pag uminom, lumalabas ako sa mga batli. Kasi minsan may mga tao makakasabay ka sa inuman na gago. Pasensya na sa words, pero may ganun talaga. As in, kahit pag hindi ka taga rito sa isang lugar, like na nangyari din sa mga kasama ko na before, yung taga rito hahamakin yung mga Pilipino. So kung yung habang nagiinom kayo, kung mahina-hina yung pasensya mo, sigurado gulo yan guys. And pag nangyari yan, whatever na dahilan ng gawin mo, sira ang career mo for sure. Sigurado. Kaya Kasyam na nag-subscribe, maraming salamat. Kwentuhan muna tayo ngayon kasi hindi pa ako itong mga nakaraang araw trabaho, and then trabaho always trabaho. So, tagay muna natin ngayon kasi Sunday ngayon, walang trabaho. So as in watch lang, and then bukas continue Monday. So sa Kasyam, maraming salamat sa iyo brother. Yun. Hindi naman ako nagbibideo na uminom lang kasi ito yung celebrate talaga na isa sa nagpasarap ng pakiramdam ko. Kasi the time na nag-start ako maggawa ng account sa YouTube, tinestingan ko din siya lahat kasi as in nag-search ako eh. Gusto ko yung ako kasi yung isang tao na pag may gusto akong gawin, lalo na sa mundo ng internet, sa mundo ng vlogging, hindi ko gusto yung gagawin ko hindi ko alam. Pero although ginagawa ko ngayon hindi ko alam, pero ibig kong sabihin pinag-aaralan ko ba yun bago ko siya gawin. Hindi naman ako bookworm, yung as in nagbabasa araw-araw, hindi. At least may knowledge lang ako. Like sa YouTube, kailangan guys basahin nyo yung mga rules nila, terms and rules. Kasi isang beses lang yung video kong ginawa, as in pure pa na ako ang gumawa, and then namalayan ko na may nag-message sa akin na naka-copyright daw ako dun sa video na yun. So hindi ko pinaghirapan ko siyang i-edit kung tapos nagulat ako, copyright. Then nag-message si YouTube sa email ko, and then binasa ko. So pwede ka naman lumaban kung talagang sa'yo yun, ilalaban mo siya. Pero ang ginawa ko na lang, and wala naman akong pakialam dun sa video na yun eh. As in yung may music lang siya ba na may kanta lang siya, then may background, and then may lyrics. So naka-copyright ako guys. Sabi ko masakit yun yung video mo hindi mo ma-open dahil naka-copyright, and then pinaghirapan mong gawin tapos copyright ka. Grabe. Pero okay lang.
sa ika-10 na nag-subscribe. Maraming salamat sa iyo, brother. Kung lalaki ka man o babae ka. Marami pa to, hindi ko pa to kayang i-bottom sa, pero maraming salamat sa iyo, brother, sa ika-10. Ayun, kwentuhan na lang tayo, guys, kasi yung mga content na naiisip ko sa pag-vlog is wala dito nga sa barko. As in, meron man, pero limited talaga yung pwede kong gawin dito sa barko. So siyempre, every time na duty ako, makakapag lang ako kung sa pag-edit yung mga content na naisip dito. Pag during lang na free ako. Ang problema ko kasi, natapat ako sa duty ng panggabi. So every morning, maraming tao dito. Nandito yung may-ari, dito lahat sila. Minsan may mga bumibisita pa na ibang tao. Kasi nag-aantay pa kami ng biyahe. Kung ng advice kung saan kami babiyahe at kung ano. Kasi nga umalis tong barko sa Spain gawa ng pandemic. All the borders from the other country closed. Like Spain, hindi lang naman Spain, all the country from every country. Tama ba yun? Grabe. Even Pilipinas, di ba, nag-close ang border natin. Tapos, pero ang Pilipinas kasi, as in border mo, dagat. Border natin, ng mga Pinay, dagat. Pero dito, guys, sa ibang bansa, border nila as in lupa. Talagang ganun lang. Pero kung sa border nila, kasi alam ko may bakod yan or kung hindi bakod, may napanood kasi ako dati, hindi ko lang matandaan kung anong bansa yun. Border to border, house by house, even may structure na nakatayo dun at nandun ka sa border mismo. Napanood ko yun dati, hindi ko lang maalala kung ano. Yung border niya is may guhit yan. Napanood ko yung isang restaurant doon. Dumaan doon sa loob ng yung ng building niya, yung mismong guhit. So ibig sabihin, yung kalahati ng building niya from the other country. Tapos yung kalahati sa kabilang country naman. Napakasaklap ng pangyayaran yun kasi different taxes ang babayaran niya. Siyempre, di ba? Kung nandito ka lang sa isang lugar, gaya sa atin, Philippine government tax lang yung babayaran mo. Then the other country, ganun din. Pero yung tumapat kasi dun sa sitwasyon na yun, nandun yung isang structure dun sa, napanood ko yan sa mismong napagitnaan ata yung na yun, yung building na yun. Restaurant siya, guys. Parang stop doon nag-stop yung mga sasakyan para kumain or magpahinga sa long drive nila. Nasektoran siya, guhit lang siya may guhit lang siya na puti. Yun na yung pinaka-border nila. Pero hindi gaya ng Amerika na may bakod at mataas yung bakod. Pero tapos bantay sarado ng mga sundalo ng Amerikano, ganun sila katindi. Pero yung lugar na yun na napanood ko talaga, nasentrohan. So ngayon napaisip ako doon, sabi ko, kung itong yung establishment na yun na nandun, nasentrohan sa gitna. Hindi lang siya asin isa, ha. Marami siya. Kasi nga parang nasentrohan siya sa kasi pahingahan siya ng yung mga long drivers diyan, yung from country to the other country na biyahe. Nasaktuhan siya sa border. Siya yung pahingahan ng mga driver. Pag sa layo ng biyahe nila, yung pagdadrive nila, siyempre kailangan nila ng magpahinga, kumain or kung maligo kung ano. Doon sila nagpapahinga. Pero kung isipin mo, from tax, magkaiba na yun kasi different country yung kabila at yung kabila. Tapos na yung establishment mo, yung building mo, nandun sa sentro mismo
nung border. Kalahati nung building mo sa kabilang country, yung kalahati sa kabilang country. Isipin nyo na lang guys kung gaano yung tax nun. Kung surprise siya, kung sa kabila mababa yung tax. Pero hindi ko lang sure kung anong nangyari sa tax nun ha. Akin yung naiisip ko lang kasi siyempre advance thinker tayo. Ayun. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga sa 10 nag-subscribe. Alam ko hindi madaling anuhin yung anong tawag doon. Madaling anuhin makamit yung mataas na subscriber, 'di ba? Lahat naman nagsisimula yan sa mababa. Hindi ako kilalang tao. Hindi ako socialite na tao. Socialite ba? Hindi ko sure. Hindi ako mahilig sa ano. Ngayon lang asin kasi sa internet gusto ko lang talagang testingan yung YouTube. Kasi may nakikita ko diyan na na kung ano lang ginagawa asin masaya sila. So ako gusto ko lang i-try kasi sabihin na natin dito din ako masaya. Kahit nagsasalita ako kaharap ko yung cellphone or camera or what, malayo ako sa pamilya ko. May mga kausap ako na kasama ko siyempre yung Pilipino, pero iba pa rin yung may mga kausap ako through YouTube. Panoorin niyo yung videos ko. Subscribe nyo na rin. Bahala na. Bahala na kayo mag-comment kung nagustuhan nyo rin. Pero yung akin, share lang tayo. As in, masaya ako sa ginagawa ko. Sana nga support na lang tayo. Natutuwa kasi ako sa mga vlogger na like si Mr. Jules. Kung kilala nyo, isa akong ano niyan, fan ako ni Mr. Jules, ni Ma'am Melinda Dilica, Boy Tapang. Tapos yung isa pang taga Iloilo na isa na vlogger din. Yung kumain ng dilis na tuyo na pinantapat niya kay Boy Tapang, pero nung napanood ko siya, as in ang dami niyang views. Sabi ko, napakasimple lang ginawa niya, as in ilang piraso lang ng tuyo yung kinain niya. Ganun katindi guys. Tapos ang akin doon, kung para sa'yo, di ba? Ano lang naman yun eh. Para sa kanila yung pagbablog. Tapos masaya ako para sa kanila. Mr. Jules, gusto ko kasi ito talagang i-share din yung gawang ko siya ng video, as in yung Mr. Jules and Ma'am Delica. Lagi kong pinapanood yung videos nyo. Inaabangan ko yung mga upload nyo lagi kasi natutuwa ako sa mga videos nyo eh. Kay Boss Idol Boy Tapang, masaya ako para sa'yo brother, kasi ngayon nagagawa mo ng suportahan yung magulang mo, mga kapatid mo, kung ano man, dahil sa pagbablog. Kaya masaya ako para sa'yo. Pagpatuloy mo yan, idol, marami pa, malayo pang mararating mo sa pagbablog. Ako kasi itong vlog, ito lang yung kasiyahan ko na ngayon na gusto kong gawin. Hindi ko alam kung the next year or the next month, ewan ko na to. Pero as in basta masaya ako ngayon doon lang naman tayo, diba? Basta tayo masaya. Pero kasi niyata ako. Pending edit yung naka-pending edit yung ginagawa kong video pa dito kasi ito lang yung 8.6 ang inaantay ko na inumin ko. So nung yung video ko nitong nung lumabas ako, binili ko to as in 3 days ago pa. Kaya nga yung sabi ko sa inyo sa barko, work, as in rest, tulog mo, pagising mo, duty mo. So whatever the job order, you must do. Finish it, relax, wait until the
the duty was finished. So you can rest again. Rotating and rotating. Ganun lang yun. Pero di ba? Pagtapos ng katapusan, sure ball yan. Sabi ko sa inyo. Parang naba ako sa bira. Mr. Chuls, sabi ko, si Mr. Chuls kasi napanood ko yung ano niya kasi nga lagi ako nanonood ng videos niya, ng mga pinopost niya. Pangarap niya maging seaman ni Mr. Chuls. Kung ako lang tanungin mo, Mr. Chuls, nasa sayo naman yun eh. Ano lang, ang akin lang kasi ako nasa dagat ako eh. Diba Mr. Chuls? Seaman ako. Hindi ako ganito dati kasi from the beginning napakahirap din ang buhay namin, Mr. Jules. Yung vlogger na si Mr. Jules, yung friend ni Boy Tapang, subscribe niyo siya. Hindi ako ganito dati kasi di ba napakahirap ng buhay namin. Pagkain namin dati dadrama na yata ako dito. Pagkain namin dati yung mais na pinagiling na ginawang bigas. Guys, ganun kahirap ang buhay. Tapos alam nyo ang partner nun, sometimes wala, sometimes yung mantika na pinagpretuhan ng isda, and sometimes asin. Swerte na ako may asukal kasi mahal na nung time 2004 ata onwards until 2010 ganyan. Lumaki talaga ako, as in lumaki ako sa kabukiran or bundok ba. Tatanim kami ng saging, kamuting kahoy, kamote, kalabasa, sitaw, bataw. Kaya kung hirap lang din ang pag-uusapan, magkahirapan na tayo pero hindi niya ako kayang gutumin sa hirap. Wow, nagmayabang. Hindi niya ako kayang. Marami kasing nakikita na sa akin na hindi daw ako kumakain ng tuyo na tuyo na kanin. Yung buwad ba sa Bisaya tuyo nga, isda. Hindi daw ako kumakain nun kasi mayaman daw ako. Ngayon lang naman ako nagkaroon ng ganito eh, di ba? Kung titingnan niyo ako siguro kasi nga siyempre marami nagbago sa akin eh. Pero lahat ng yung mga mahihirap diyan na dinanas niyo, yung ibig sabihin yung mga mahihirap ang buhay, kung ano yung dinadanas nyo, nadanasan ko yan. Hindi nyo ako pwedeng dyan. Hindi nyo naranasan kong kumain sa maghapon. Kamuting kahoy lang yung pagkain namin, as in wala ka pang ibang kapartner as in kung yung swerte na nga, yung kamuting kahoy may bagoong ka pa, swerte na nga yun. As in naranasan namin yun dati sa sobrang hirap ng buhay. Pero ngayon nagpapasalamat talaga ako ng malaki kay Kano. Kasi siyempre binigyan niya sa akin din yung opportunity na ito. Tapos ang lungkot ng kwento. Ayun na lang guys, hindi na ako magkwenta, baka umiyak pa, magkayakan pa tayo dito kasi sinabi ko nga sa inyo 8.6. Lakas na naman ito eh. May tama na yata ako eh. 8.6 volume, as in grabe guys. Para ako uminom ng hard. Isa pa lang to ha. What else? Dalawa, tatlo, apat na. Makalimang ganito. Yun. Tapos sa mga dyan, sa mga nag-subscribe dyan, maraming salamat sa 10 nag-subscribe. At doon sa mga magsusubscribe pa lang, maraming salamat sa inyo.
pasensya na kayo sa kadramahan ko kasi ganito yung buhay ng pagbabarko pagka wala, as in kailangan daw ng may mapapagsabihan ka ng problema. So ako yung klase din kasi ng tao na even what the kind of problem you have, I have. Kahit sa magulang ko, hindi ko yan sinasabi. Guys, totoo yan. Hindi ko gustong problema sila sa akin. And as long as nahahandle ko yung problem, even na masakit, sobrang sakit, or what else. Minsan kasi may mga magiging katampuhan ka sa barko, mga kapwa mo Pinoy. Kahit anong yan, anong sakit niyan. Guys, sinasabi ko sa inyo, pag hindi mo yan nailabas, wala kang napagkwentuhan. Until matapos yung kontrata mo, yung dito niyan, yung dito mo, paano yan, iba yan. At masama yung trabaho sa barko na na may kasamaan ka ng loob. Ayusin yun hanggat maaari. Kasi deep inside, dito masasaktan ka. Bye bye guys, maraming salamat sa 10 nag-subscribe, and kita-kits tayo sa next video na gagawin ko. Alright, 8.6 na alak na beer, 8.6 intense blonde beer. See you to my next vlog. Ciao.